dumadating and we discuss at different themes sa ating church, hindi natin nakakalimutan, kundi sa tulong at biyaya ng Panginoon, ina-apply po natin yung ating pong mga tema. Naalala niyo po ba yung theme natin last month? Parang dyan lang ano po yung tema natin? Obedience po, yung pagsunod. Ayan. So, sa nakaraang buwan po ba, tayo po ba ay, as we look at ourselves, nakikita po ba natin ang ating mga sarili na tayo po ay sumusunod o sumusuway pa din? Ayan. So, kayo po ang mayroong alam lang yan dahil kayo po at ang Diyos na nakakaalam ng personal po ninyong relationship kay Lord. And tayo po ba ay meron sa taas din ngayon? Meron din ho. Ayan. Good afternoon po sa mga natin sa taas din po ngayong hapon. Before I start po, gusto ko lang po ipakita ang verse na ito. Bilang panimula po, na sabi ko sa unang Thessalonica, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Pag tinignan niyo po ang verse po na yan, sa unang Thessalonica, at narinig in Tagalog din po, sabi dyan, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Meron po mga sinabi po dyan, una sabi ko, anong sabi ko, verse 16, magalak kayong lagi. Sabi dyan, rejoice always. Pakitingnan niya yung katabi ninyo kung mukha bang may kagalakan o natapos na ang praise and worship, nakasimangon pa rin siya. Ayan. Sabi dyan, rejoice always. At sabi po dyan, magalak kayong lagi. Hindi sabing magalak kapag may pera. Kasi masaya tayo pag may pera eh. Tama? Sino hindi masaya pag may pera? Malungkot pag may pera. Wala kayong masaya. Pero may katabi mo, mukhang masaya, di ba? Pag nakasimangon din yan kasi may inaalala, ayan, utang, okay? Sabi sa verse 17, palagi kayong manalangin. Sabi ko dyan, pray continually. Tayo po ba nananalangin? Amen! Ano ka naman ito mga ka-electricity? Talagang, anong panalangin natin pag nadaan sa simbahan? O araw-araw, minuto namumusa tayo kay Lord. Sabi sa verse 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa English ang sabi ko, give thanks in all circumstances. Magpapasalamat daw po. Kaya ang maganda mo dyan, and very interesting to see, nang sabi mo, magpasalamat kayo sa lahat, sa Diyos, sa lahat ng pagkakataon. Kailan daw po magpapasalamat? Lahat ng pagkakataon. Hindi ka magpapasalamat dahil may blessing. Hindi ka na magpapasalamat dahil malusog ka ngayon. Hindi ka magpapasalamat kasi nakakain ka ng lunch kanina. Hindi ka nagpapasalamat dahil maayos mag-aral ang iyong mga anak. Hindi ka nagpapasalamat dahil maayos ang takbo ng iyong business. Hindi ka nagpapasalamat because you have a good boss. But you give thanks in all circumstances. Magpapasalamat ka pa din ba kahit may sakit ka ngayon? Ay, talagang amen mo din yun. Di totoo eh. Pag may gusto, di po ako maka-attend service kasi may sakit ako. Magpapasalamat ka pa rin ba kahit yung asawa mo ang tigas pa rin ng ulo? Hindi eh. Di ba humira? Amen. Amen. Kasi kanina sinigawan mo, ayaw pumunta ng church. Binisita na kanina umaga ng visitation para pumunta ng church, hindi pa rin nagbihis. Galit na galit ka bago ka nagpunta dito. Magpapasalamat ka pa rin ba kahit nalulugi ang business mo ngayon? Magpapasalamat ka pa rin ba kahit na ang titigas ng ulo ng mga anak mo? Magpapasalamat ka pa rin ba kahit na yung boss mo hindi fair ang treatment sa inyo? Take note mga kapatid, that the will of God, sabi ko dyan, in English, sabi ko, this is God's will for you. Ang kalooban ni Lord is for us to rejoice always, tayo po'y manalangin continually, and to give thanks to Him sa lahat ng pagkakataon. Kaya po ang tema natin po ngayong buwan,
ay ang tema po ng gratitude or pasasalamat. Sabi nyo nga, gratitude. Gratitude. Paano ba tayo lumalago sa panampalataya sa pamamagitan ng gratitude? Kasi tayong mga mananampalataya, nakakalimutan natin yung magpasalamat. Kaya kanina ho, sa ating pong mga inangat na pagsamba, puro po yung pasasalamat. Kasi sometimes we forget to be thankful. Nakakalimutan natin, sa sobrang aburido mo sa mga nangyari sa buhay mo, nakalimutan mo na napakarami palang bagay na pwede mong ipagpasalamat. Alam niyo po, mahirap man o masakit mang tanggapin, pero noong mga nakarang araw, di ba ho, ang mga kababayan po natin, sa iba't ibang panig ng Visayas, they've been experiencing series of earthquakes. Di ba po? Hindi naman tayo nagpapasalamat dahil sila lang ang naapektuhan. Pero nagpapasalamat ka ba that this present situation of your life, hindi mo kailangang matakot sa lindol. Hindi ka natatakot, wala kang pangamba na anytime there can be aftershock. Yan ba yung pinagpapasalamat mo kay Lord? O ang iniisip mo lang, paano tayo kakain bukas? O ang tumatakbo lang sa isip mo ay panay reklamo. Kasi kung maging totoo mo tayo, mabilis mo ang pagrereklamo kaysa magpasalamat. Mabilis po ang mag-isip ng mga negatibong bagay kaysa magpasalamat sa mga blessing. Alam mo yung paghinga mo pa lang, di ba? Paghinga mo araw-araw, minuto, bawat segundo ng iyong buhay is a blessing that we need to give thanks to the Lord. Amen? Kaya ang tanong sa atin, may pagpapala o wala, ikaw ba'y magpapasalamat pa kay Lord? Sana po yung amen, talagang totoo yan. Hindi mo nahahadlangan ng anumang sitwasyon kasi, oo, pwede ka magpasalamat kasi something good is happening. Alam niyo po, paano si Lord nangusap sa akin? Habang papasok tayo ngayong linggo na to for another feed ng ating church, napakaraming pangit nangyari sa buhay ko nitong nakaraang linggo. Pinakamalaki doon, namatay po yung pinaka-alaga naming aso. Pinakamamahal naming aso, si Pochi. Today is her 9th birthday. Today po exactly, hindi siya umabot ng 9 years old niya, yung aming aso. And for me, Lord, bakit pinaalaw itong mga bagay na itong mangyari? Sabi nga ng pamangkin ko, kasi nung panahon na may sakit na yung aso namin, medyo lumalala na, tinatry namin i-prepare yung aming pamangkin. Yung aking pamangkin, na 5 years old, we're trying to talk to her na, Kisha, paano kapag namatay si Chichi? Anong gagawin natin? Masasad ka ba? And then one of our question is this, sabi mo lang nanay niya kasi, alam mo, if ever ma-deaths na si Chichi, pupunta siya ng heaven. Alam yung tanong ng bata, Mama, bakit magti-thank you pa kay Lord? Namatay na nga. Because she's already aware that life is like that. Na magpapasalamat ka if good things are happening. Magpapasalamat ka kapag maganda ang nangyayari. Pero sa pamantayan ng Panginoon, ang pasasalamat ay laging sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka na magpapasalamat kasi maganda yung mensahe. Magpapasalamat ka kasi nasaktan ka sa mensahe. Magpapasalamat ka kasi natamaan ako. Because the will of God, if you're going to ask, Lord, ano po bang kalooban mo? Ang kalooban niya is for you to give thanks in all circumstances. Kaya nasabi po, ang salita pong gratitude ay mula ho sa Greek word po ang Greek word po niya ay Eucharist or Eucharista. If you remember the word Evangelion, which means good news, yung you po doon, yung Eucharist po is about thankfulness or to give thanks to the Lord. Yung you po doon, ibig sabihin nun good. Kaya kapag sinabing evangelism, it comes from the word Evangelion, na ibig sabihin ay good news. You is good, Angelion is news. Kaya it's good news, mabuting balita. Ang Eucharist, it is good, and then yung charis ay ibig sabihin na grace or gift. Kapag sinabi natin gratitude or giving thanks to the Lord, nangangalugan po siya ng literal na you are giving the giving of good grace o yung pagpapasalamat mo sa biyaya ng Diyos sa'yo. Nasusunod po natin that grace, yung gift na yon, ay biyaya lamang, hindi ako karapat-dapat doon.
Kaya gusto nating maunawaan na kaya tayo nagpapasalamat kasi at the first place, ang lahat ng natatamasa natin, maging yung natatanggap mong good gift, ay isa lamang biyaya ni Lord. At the first place, wala ka dapat ganon kasi lahat naman pag-aani ng Panginoon. Ang lahat ng ating natatanggap, meron ay galing po kay Lord. Kung naiintindihan po natin yun, dapat ikaw magpapasalamat ka. Hindi mo makapal ang ating mukha na hindi ka nagpapasalamat na akala mo, deserve mo. Lord, deserve ko magandang treatment kasi ganito ako eh. Lord, deserve ko po yung mataas na sweldo kasi I work hard for this. Pero once we realize that's about giving things sa mga bagay na hindi ko naman talaga deserve, matututunan natin yung value po ng gratitude o yung pagpapasalamat. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nagsisimula pa lang tayo, ha? Ito po yung pinaka-main scripture natin ngayon pong hapon. Bago po yun, isa pa kong sabi dyan, sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mag-alala. Aside po sa Pinoy version, sabi dyan, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Nagpapasalamat ka ba o lagi ka lang panay hingi, reklamo, Lord, give me this, give me that. Nakalimutan natin yung Lord, thank you for this. Salamat po sa ganito, Lord. Salamat po sa ganyan. Salamat po na ganito po ako. Kasi even the Lord Jesus Christ in the Bible, siya mismo nagpakita po ng pagpapasalamat. Just to give you ilang instances po nagpasalamat ng Panginoon. During the feeding the 5,000, sabi sa John chapter 6 verse 11, kinuha niya yung 2 loaves and 5 loaves and 2 fish po, ay kinuha niya po yun. Tapos pinasalamatan niya ho. He give thanks to the Lord. Ano pa? Feeding yung after niya pong ma-raise si Lazarus from the dead, ang ginawa niya ho, he looked up to heaven at sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Nagpasalamat si Jesus. Before the Last Supper din, kinuha niya po yung mga elements ng Last Supper at ito po yung pinasalamat niya din. And after the resurrection then sa Emmaus, he was with the table with the disciples. He took bread again, he broke it, and he began giving thanks to the Lord. Ang Panginoong Jesus, siya mismo nagpakita ng attitude po ng pagpapasalamat. Kaya ngayong hapon po, I want to talk to you about the attitude of gratitude. Sabi nyo nga, attitude of gratitude. O sana hindi natanggal yung postisyon nyo habang binabasa yan. Basahin ko po muna ako sa English ko. Ganito gagawin natin po, salitan tayo. Para sabi mo sa katabi mo, huwag ka munang matulog. Oo, kasi may pumipikit na kayo katabi. Okay, wag ko kung nalalakasan pa sa aircon. Sabi mo, babasahin ko muna sa 11, your turn for verse 12. Sabi dyan, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. And called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. Kaya naman po. Pwede yung salitan. Sabi ko salitan tayo eh. Verse 15. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Sabay-sabay tayo. Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. Sa Tagalog naman po, sabay-sabay nating babasahin. 1, 2, 3, go. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitotin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga paring. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis.
Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po, Lord, for the reading of your word. Kayo po ang mangusap sa bawat isa. And Lord, we believe that your word is powerful. It is sharper than any double-edged sword, Lord. Kaya nitong tumagos sa aming mga kaisipan at aming mga puso at kaya nitong baguhin ang aming pong mga buhay. Kayo po ang maitaas at maluwalhati. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bilang konteksto po ng ating binasa, ito po yung storya po ng 10 ketongin. Who among you here, nabasa na po yung storya ng 10 ketongin? Sa gitna, walang nakabasa. Itong storya. Taas ang kamay. Sinong nakabasa ko ng 10 ketongin? Talaga naman yung Bible nila, alikabok ka na siguro sa bahay. Okay? So kung di nyo po nabasa, hindi ko po sasabihin very good but this is a common story. Kailangan alam nyo yan. Lalo na kung coach kayo, assistant, it is a very common story in the Bible. Story po ng ketongin. 10 ketongin. At ang sabi mo dito, ito po yung storya po na nangyari po during Jesus' journey. Patungo sila ng Jerusalem bago po yung week na tinatawag na Passion Week. Hindi Passion Show ha, Passion Week. Kung kailan ipapako ang Panginoon, maghihirap po siya, yan. Dadaan siya ng lahat ng series ng pagsubok ng paghihirap, and then eventually he would be nailed on the cross. Bago yon, dumaan po siya doon sa lugar na yan, and he's walking the road between Galilee and Samaria. Ito po yung nagsisimbolo na siya po ay nasa region ng Jew at ng Gentile region. Ibig sabihin, nasa pagitan siya ng border between po ng mga taong pinili that they have pride. May pride sila ng mga sarili na sila po'y bayang pinili. Ang mga Hudyo, ang mga Hentil naman ay tinuturing po ng mga dayuhan at hindi sila nakikipag-incorporate with the Gentiles. Kasi nga, they look at them na mga unclean at hindi kabilang sa kanila. Okay po? May matanong ko po kayong lahat. Ito po yung konteksto po ng ating pong binasa. And ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay nakaranas na kayo po ay tumulong sa isang tao at yung tao na yon hindi man lang nag-thank you? Meron. Anong ginawa niyo dun sa taong yon? Pinalingat ko sa Facebook. Hindi. Anong ginawa niyo? In-unfriend mo na. O chinis-chinis mo nga. Ganyan naman kung ano mo. Nanghirap na nga sa akin. Thank you. Ganyan. O anong ginawa mo ninyo? Nilayaan? O hindi mo na tinulungan? O. Kaya ang tanong ko po sa inyo, maganda po ba sa pakiramdam that when we help someone or when we do a favor, ginawa natin ang mabuti isang tao, hindi man lang mag-thank you, masarap po ba sa pakiramdam? Hindi. Kayo na lang po mga magulang, kapag ang inyong mga anak, di ba, pinaglutuan mo sila, nag-enjoy sila, hindi man lang nag-thank you, maganda po ba? Masakit, sabi nila, masakit. Masakit po, Nay. Gano'ng masakit? Paano po yung masakit, Nay? Masakit talaga. Masakit po. Kasi, di ba, pinag-effortan mo, pinag-audisan mo yon, yung sinigang mo, masalong pumasok kasi yung pawis mo, tumatatak ka habang sinaano mo. Tapos yung mga anak mo, ang matindi ngayon, hindi na nag-thank you kasi pinaglutuan mo, hindi pa kakainin kasi ayaw nila. Di ba ho? Ayaw nang hinain. Minsan pa nga, magre-reklamo pa. Minsan pa nga, hindi mo pa makakasabay sa pagkainan. Di ba ho? Minsan naman kakain kayo, pero nagsiselfone naman kumakain. Tama? And you don't feel appreciated. You don't feel na hindi nababalik yung nararapat na, Ma, thank you po. Kahit na hindi mag-thank you, di ba? Ang salita lang na, Ma, ang sarap. Tuwang-tuwa kayo, di ba? Kasi yun yung expression na you appreciate kung anong ginawa. Dahil sa story mo natin dito sa ating binasa, ang Panginoong Jesus, pinagaling niya ang 10 ketongin, pero isa lang ang nag-thank you.
Yung siyang nag-goodbye, ni hindi man lang nagpuri, ni hindi man lang nagsabi ng thank you Jesus, you healed me. Okay? Kaya when you look at this, there are 10 lepers, yung 10 kitongin, at yung kitongin na yun, out of the 10, isa lang. So Jesus met these 10 lepers, yung kitongin, suffering of different backgrounds. Ang ginawa ni Jesus, parte ng kanyang healing ministry, pinagaling po niya, ngunit isa lamang po ang bumalik. Okay ba? Sisimulan natin sa point number 1. Okay po? Okay, kasi nagre-reklamo ng marami, mahaba din ako magsalita. Kaya first point, sabi mo dyan, gratitude starts with realizing you needed help. Ang pasasalamat daw po, una nating ma-appreciate o matututunan kapag na-realize natin na kailangan po ng tulong. Sino dito hindi kailangan ng tulong? Pero po ba dito sabi niya, kaya ko na, sapat na ako mag-isa. Lahat po tayo dito at some point ng buhay natin na kailangan ng tulong. Tama po? May pagkakataon naman, nasa posisyon ka na ikaw ang tumutulong. May panahon naman na ikaw ang tinutulungan. Ngayon kung ikaw yung tinutulungan, you realize na, Lord, I need help. Okay? And that's when gratitude begins. When you realize na I need help. Yung pasasalamat daw po yung nagsisimula yung napagtanto mo, yung kaalaman mo na kailangan mo ng tulong. Balikan ko po yung verse 11 to 13. Sabi ko sa Tagalog na ang babasahin ko. Sabi niya, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng ilang kitongin huli? 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Gusto ko lang po i-emphasize muna sa inyo kung ano yung posisyon ng mga kitongin, the lepers. Sabi dyan, sila po'y tumigil. Saan daw po sila tumigil? Sa may kalayuan. Bakit kaya tumigil sa may kalayuan ng mga kitongin, mga kapatid? Kasi nga po, opo, tama yung sagot mo. Sabi dyan, they stood at a distance, kasi nga po, sa kanilang panahon, forbidden ng law and custom, na ang sino mang may keto, ang ketongin, na lumapit sa isang malusog o normal na tao, noong panahon na yun. Kasi those times, ang leprosy or ketong, ay, ang sabi dyan, in ancient Israel, it was more than a disease. Hindi lang siya sakit. Isa siyang death sentence. Kasi naniniwala sila na ang mga ketongin, nagkaketong yan kasi sinumpayan ng Diyos. O di kaya meron siyang kasalanang ginawa. Kaya naman, nararapat lang na kumbaga ang katumbas ng kanyang karumal-dumal na nagawang krimen o kasalanan ay isang death sentence ang pagkakaroon ng ketong. Susunod po ninyo mga kapatid. And ang kaakibat po nun, hindi lang ikaw nagkakaroon ng kamay o ng bahagi ng iyong katawan na parang nabubulok, natutunaw, nagde-deform. If you look at sa internet po ninyo, if you search, hindi ko na nilagay sa makapagsuka kayo bigla. Kaya kung pag tingnan nyo, tingnan, talagang nade-deform pati itsura ng mukha. And bukod doon, ang mga lepers o mga kitongin, they were outcasts. Kumbaga, tinataboy na sila ng lipunan. Bukod sa sila tinutuloy na sinumpa, sila po ay hindi na pinakapunta sa kanilang tahanan. Sila po ay pinapaiwas sa kanilang pamilya, even sa pagsamba, huwag na kayong sumama sa amin. Sa madaling salita, kung panahon pa natin ng pandemic, they are quarantined. Na-quarantine sila sa ibang lugar. They have a specific place where lepers stay at sila lang nandoon. Bawal silang lumapit sa kung sino man. Ayan din po ay batas na ayon po sa Leviticus kapag binasa niyo po yung mga talatang yan. At bawat araw, kung sila man po yung mga kasalamuha ng tao, if they go to public, kailangan nilang sumigaw ng unclean. Madumi ako. Okay? Madumi ako, ganyan. So, others wouldn't come near. Kung Bisaya pa yung leper, sabi, hugaw! Oh,
mga hugawan, mga hugaw. Sabi, ako ay madumi. Sisigaw ka dapat para yung taong malapit sa'yo, aware siya na ketongin ka. Responsibilidad mo yun. So, bawat kung ikaw ko ketongin, bawat lakad ko, madumi ako guys. Huwag kayong lumapit. Ganun yung gagawin ko. Kasi it's my social responsibility so that others wouldn't come near to me. So imagine nyo po yung hirap nun. Nasusunod po ninyo mga nanay. Amen? Pwede mo kayo naman yan? May pinagmanahan talaga yung mga high school paggabi. Kaya pala ganun sila nang mana sa mga magulang. Sabi mo dyan, to be a leper meant living with shame. Kahihiyan. Tapos they are isolated and they are hopeless. In short, katumbas lang siya ng dapat mamatay na lang ako. Walang kwenta tong life na to. So ito po yung background ng leprosy at itong mga pinagdadaanan ng mga ketongin noong panahon na yon. So itong 10 ketongin, when they saw Jesus, agad-agad silang humingi ng tulong. Bakit? Na-realize sila na kailangan nila ng tulong. Kung ikaw din naman nandoon, alam mo na si Jesus ay nagpapagaling na Diyos. He has done different miracles of healing. Ako din sisigaw, kumbaga makikipila ka. Tama po? At dahil nga ako isang ketongin, kung ako yung isa dun sa 10, dun sa malayo, sisigaw ako kasi bawal nga akong lumapit. Kaya ang sigaw nila, Jesus, Master, anong sigaw mo nila? Pahabag po kayo sa amin. Have mercy on us. Have pity on us. Anong ginawa mo nila? It is a gesture of their desperation na kailangan po ng tulong ninyo, Panginoong Jesus. So they humbled themselves before the Lord. Kaya alam niyo po mga kapatid, paano tayo nagsisimulang magpasalamat? Pag nakita ko natin kung sino tayo at anong katayuan mo natin. Bakit ka nagpapasalamat sa biyaya ng Panginoon? Bakit mo kinakita kanina yung pasasalamat kay Lord? Kasi alam mo na hindi mo deserve. But the Lord, binigyan ka niya ng biyaya, ng grasya. Amen po ba? Amen. Kaya ka nagpapasalamat na, Lord, ang dami ko pong kakulangan sa inyo. Ang dami ko pong kasalanan na gagawa, yet you are still merciful to me. Kaya ka nagpapasalamat. You recognize your condition. And these lepers, they call on Jesus, nanampalataya sa kanyang kapangyarihan. Kaya yung pasasalamat mo, it begins when you realize that you are not self-made. Ibig sabihin nun, hindi ka ikaw ngayon dahil ikaw ay may ginawa o dahil ikaw ay magaling o ikaw ay mabuti. You are not who you are right now just because of you. Naintindihan po ninyo yun? Hindi mo pwede sabihin, ay ganito ako ngayon kasi talagang magaling ako. Kung ako na lang po sa sarili ko, hindi ko naman po sinasabi, nasa rurok na ako ng tagumpay. Wala pa akong maipagmamalaki. Pero I am who I am right now dahil napakaraming taong nag-ambag-ambag ng effort, ng pagmamahal, ng care, ng tulong, kaya ako naging ganito ngayon. Naintindihan po ninyo yun? Hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral kung wala dito church na to. Wala naman po akong pag-aaral na matatanggap kung di ako nakapasok sa Lydias, and then I grew up there, na-met ko si Jesus through the life of our pastora. So napakaraming tao na nagtulong-tulong so that I'll be like this. Para maging ako ganito ako ngayon. Kayo, tatanungin ko po kayo ngayon mga kapatid. In your present situation right now, who are the people behind na siya pong nagtulong-tulong, sumama sa'yo sa journey mo para maging ganyan ka ngayon. And we're not just talking about people po na nagpasaya sa'yo. Hindi lang po yung mga tao na bigay ng pagpapala sa'yo, but even those people who hurt you. Diba ho? Magpapasalamat ka lang ba dahil pag naalala ko talaga si Nanay Liz ko, ng moment na tinulungan niya ako. Hindi mo ba pasasalamatan, naalala ko tuloy si Nanay ganyan, the moment na nasaktan ako sa sinabi niya, pero nag-grow ako doon. Hindi na po yun? Kasi ang napapasalamatan lang natin, yung naramdaman natin yung sarap. Naramdaman natin yung ginhawa. Pero pag binalikan mo, you recognize that all those
people, lahat ng bagay, even circumstances, maganda o pangit sa ating harapan, ay ginamit ni Lord upang tayo mapabuti. Amen? Kaya sabi dyan, gratitude begins when you realize na hindi ka ganyan ngayon sa pamamagitan ng iyong sarili, but you needed God to get here. Amen? Kaya tayo nandito mga kapatid because the Lord, marahil may ginamit na tao, ginamit yung Bible coach mo, ginamit kung sino mang pastor or pastora, for you to know the Lord Jesus Christ. And sabi ko dyan ngayon, pagkakita nila sa kanila, ay sinabi ni Jesus, itong sabi ni Jesus sa kanila, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Pag tingnan niyo po dito, Jesus did not immediately heal them. Pwede namang si Jesus agad-agad, o tayo kayo dyan, o count 1, 2, 3, shh, heal na kayo. Hindi ganun eh. May instruction pa muna. Sabi niya, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Hindi yung sinabi, eventually at that moment they were healed. Bakit? Sabi dyan, Jesus didn't heal them instantly because He gave them a command first. Bakit? Para ikaw, maranasan mo yung tunay na himala ni Lord, kailangan mo munang magkaroon ng obedience sa Kanya. Related sa aming pinag-aralan last month, that we can experience miracle at pagkilos ni Lord kung tayo natututong sumunod sa Kanya. Nandiyan po ba kayo? May kausap po ba ako? Sabi dyan, they had to walk in faith that they need to obey Him first, and then they experience now the miracle. At kung titignan natin, bakit sabi ni Lord, doon ka muna magpatingin kayo sa mga pari. Kasi nung panahon po na yon, ang mga pari lamang ang may kakayahan, kumbaga sila po yung nagda-diagnose. Now, ito, okay na yung ketong niya, balik na kayo sa inyong pamilya, you go to your ordinary walk of life, you are now a normal person. Sila po yung nagbibigay ng judgment. Lalabay, baby, ang magkakita, may natutulog, ang sarap ng tulog. Pagmahalin ka, tabi niyong pakikalabit. Well, ano na mga kapatid, pag inaanto, kasi nakakaantok talaga yung al-stress, tapos matutulog ka talaga. Kasi ano ngayon eh, oras ng tulog yan. Pwede kayong tumayo dun sa harap likod. Gusto dito tayo tumayo, para talagang gising. Pwede mo kayong doon sa likod, para makinig. No, magising mo, lumingkol na pala. Nakakatawa yung itsura ng mga nanay. Parang, pag yan yung tao mo, di ka po yan siguro talaga. Parang, kadami siguro nilabhan ito kanina umaga. Huwag ko kayo matulog. Pwede ko ba yun? Apat na kasi natutulog. Seryoso, ituro ko ba kasi no? Ito. Sabi ko celebrated ko, sabi ko siya, there are regulations for any deceased person at the time of their ceremonial cleansing. When they are brought to the priest, sabi sa verse 3, the priest is to go outside the camp and examine them. And examine mo sila. If they have been healed of their defiling skin disease, the priest shall order the 2 live clean birds and some cedar wood, scarlet yarn, and hyssop be brought for the person to be cleansed. Sa Tagalog po, para mas maunamaan, sa araw na siya lilinisin, haharap siya sa pari sa labas ng kampo at susuriin. Kung magaling na ang may sakit, magpapakuha ang pari ng 2 ipong buhay at malinis, kapirasong kawi na cedar, pulang lana, at hisopo. So they need to go to the priest for them to be examined. Kaya yun yung instruction ni Lord Jesus sa kanila. Ngayon, ang sabi mo dyan, yung kanilang skin disease, yung mga lepers po, they were considered ceremonially unclean. Kasi nga meron silang sakit na sa balat. So they are unclean, considered ng mga tao yun, lalo na sa seremonya mo ng kalinisan. So kailangan nilang gawin po, they had to live outside the campo, ng kampo nila. So ang mayroong authority lamang ay yung mga priest at may kakayahang mag-declare na yung ketongin ay malinis na. And pwede na silang mag-join ng society. At ibig sabihin na nag-join na sila, you are now an ordinary person.
So the leper, sabi mo dyan, and sometimes, sabi dyan, even priests before inspection could not approach lepers. Even yung mga priests po, bago pa sila ma-inspect, hindi sila pwedeng basta-basta lumapit. So ganun po yung kalagayan ng mga lepers back at that time. So ano po gusto natin ipunto dito sa una nating point number 1? That a grateful heart, pakibasa nga po ninyo, but it is obedience that proves its sincerity. Sabi mo dyan, yung isang puso mapagpasalamat daw po, ay siya pong parent, pinakapangunahin sa lahat ng virtue, ngunit ang magpapatunay po nito ay yung ating obedience that proves its sincerity. Kumbaga, totoo ka bang nagpapasalamat? At ang pagpapasalamat na yun ay mapapatunayan lang kung talagang sumusunod ka din. Kasi mag-thank you ng mag-thank you, pero di ka naman din sumusunod. Kasi dali-dali naman sabi, thank you. Diba? It's very insincere. Pero yung sincerity ng puso nagpapasalamat ay kung makikita mo, sumusunod ka kay Lord. Kaya itong mga lepers na to, yung ketongin, bukod sa kanilang ang kailangan nilang makita muna ay yung kanilang pagsunod kay Lord Jesus. That they need to go to the priest and have themselves be examined. Kaya pangalawang punto ho natin, ang gratitude deepens our relationship. Ang pasasalamat daw po ay nagpapalalim ng relasyon. Hindi lang po relasyon kay Lord, kundi relasyon ng ating mga relasyon dito sa lupa. Sa iyong asawa, sa iyong anak. Alam niyo po, maraming mga magulang, maraming pamilya, ang nagkakadawasak-wasak. Alam niyo po yung solusyon lang dapat, mag-thank-youhan lang. Pero nauuna ay ang pagre-reklamuhan. Nauuna yung pagkukumparahan. Tanungin ko po kayo mga kapatid, mga nanay, kailan kayo last na nag-thank you sa inyo pong asawa na lalaki? Ikaw ba, pag dadating yung asawa mo sa bahay, kayang bungad mo, mahal pa, thank you ha, pagod na pagod ka, ito kumain ka. O ang bungad mo, ginamit ka na naman, saan ka galing? Wala ka naman sweldo, hindi na kasapat yung sweldo, pinibigay mo. Inom-inom ka pa! Kailan ang huli kang nagpasalamat din sa iyong anak na sinabi mo na, sobrang ginagabi ka na mag-aral, thank you, sinisikap mo talaga ha? O ganito ka lagi, alam mo, ang tigas na sila ng ulo mo, buti pa yung kapitbahay natin, nag-aral siya mabuti. Sometimes we forget to just say, thank you. Nakalimutan mong mag-thank you lang. Yung simpleng thank you, hindi natin nagagawa. Kailan ka huling nag-thank you sa mga leaders mo? Kailan ka huling nag-thank you sa pastors mo? Sabi ko, buti pa yung mga teachers sa school, nakatanggap na kung ano-ano kahapon. Kami mga teachers sa church. Sabi, hindi ba kami teachers? Sabi na kaisip ko, di ba ako nagtuturo ng salita ng Diyos? Alam mo, nakatanggap ko pa, mga taga-dream pang nagbumati sa akin. Sabi, Pastor, Happy Teacher's Day. Sabi ko, mas na kayo mga taga-lang. Itang tubig ha. Kasi alam niyo po yung salitang thank you, nagpapalalim ng relasyon yun. Sabi nga mo dyan, no, one of them, when he saw he was healed, di ba 10 sila? Habang sila naglalakad, nakita nila na gumagaling tayo. Sabi dyan, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked Him. And look at the emphasis. And he was a Samaritan. Sabi sa Tagalog ng mapunan ng isa na siya'y magaling na, anong ginawa mo niya? Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. And after niya, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ang tao yun ay isang Samaritan. Samaritano po yung bumalik. Hindi po siya Hudyo. Isang Samaritano pa nga. Alam niyo po, bigay ko lang po kayo, may isa pong pag-aaral po na ginawa. There was a study that was conducted year 2003 ng psychological research highlights, sabi dyan, ng emotion, ng
ng patungkol po sa mga pagpapasalamat by Emmons and Maculo. Sabi po dyan, what they did, participants were asked, yung participant ng study, tinanong sila at they were asked to write down things na pinagpapasalamat nila sa weekly versus a control group who wrote about hassles or neutral events. So, yung pag-aaral na yung pinasulat, ano mga bagay na pinagpapasalamat mo, linggo-linggo. And ang naging findings po nila, ito po yung naging findings nila. Those who practice gratitude, yung nagpapasalamat daw po, reported significantly, ano nakita nila? That those people who are thankful, they have higher levels ng well-being. Okay, maganda yung kanilang pamumuhay. They have more positive emotions. Better sleep. Oh, nakakatulog ng mabuti. Hindi natutulog sa church kasi maganda yung tulog. And fewer symptoms of physical illness. And they also showed greater optimism and felt more connected to others. Mas positive daw po yung kanilang pag-iisip at mas tingin nilang konektado sila. Kaya pag sila yung po yung mga taong reklamador, yung hindi mag-thank you, nakikita nila, di ba pangit kasama? Ama mo? Parang ang nakakabigat ng damdamin, bad vibes yung hatid. At ibo ko doon, may isa pang study na gawa. Sabi mo dyan, gratitude correlates strongly. Sabi ng pag-aaral na yun, with lower levels of depression and anxiety. Grateful people tend to cope better with stress and report fewer negative emotions. Kasi pag nagpasalamat ka, nakakalimutan mo kung ano yung pagkukulang na meron ka. Kasi pag nagpasalamat ka, yun ay papapractice ka kung anong nasa harapan mo, ito ay sapat na at thank you Lord. Pero kung hindi ka pagpapasalaman, lagi mo nakikita yung kakulangan. Wala na pala tayong ganyan, wala pala kaming ganito, buti pa yung nanay ng iba, buti pa yung tatay ng ibang pamilya, buti pa yung anak ng ganito. Nagko-compare tayo, what happens? We get depressed. Because we see all the negativities. Wala tayong bitana, buti pa sila tatlo bitana nila. Yung kanilang plato, babasagin sa ating plastic. Yung kanilang cup, babasagin, maganda yung ating cup noodles yung ating baso. Nagkukumpara. Kaya nangyari, you see the difference, nakita mo yung what is lacking, you don't realize that the small things, binigay na sa'yo ni Lord, at unti-unti, pinagpapala ka niya. Amen po ba doon? Sa kalimutan na, kaya nangyari ang mga tao depressed, may mga anxious, may mga pangamba, alam niyo, napuno na yung stress. Alam niyo po, ewan ko sa inyo dahil siguro sa inyong mga nanay, nung panahon ko po, nang medyo bata-bata pa, hindi pa uso yung salitang depress eh. Hindi pa uso yung salitang stress. Ewan ko pa bigla na lang, nung lumaki-laki na ako, doon na naging uso, stress na ako, mga ganyan. Kasi alam niyo bakit? Habang nag-i-improve yung mga teknolohiya, habang tumatagal ang panahon, ang tao nawawala ng kakontentuhan. The people wants to gain more. Kaya kung ano yung less nila, at kung anong may more ang ibang tao, kinukumpara nila, nawawala ng pagpapasalamat. Kaya mo pinagpasalamat yung bahay mong maliit? At nagpapaka-stress ka na, gusto ko talaga, ganito yung bahay na. Walang masama sa pagiging magkaroon ng ambisyon. But before you pursue an ambition, learn to give thanks muna with the small things. Hindi ka na nagpapasalamat sa binigay na isang kwarto lang. Magpapasalamat ka ba kung binigyan ka ng bahay na may 5 kwarto? Up and down? Learn to say thank you from the small things. Para hindi ka ma-stress. Kaya sabi dito na sa pang-study, gratitude is linked to healthier behavior. The better diet, more exercise, and better sleep patterns. Kaya sabi ko sa tabi mo, thank you. Thank you. Sabi, thank you. Kaya sabi na, ang gratitude po is not just a polite gesture. Hindi lang po siya, kumbaga, hindi lang yan yung tinuturo natin, di ba, dito sa church? Kaya dito sa church, I'm thankful kasi lalo na yung panahon ko,
na talagang strict po ang mga teachers dati, talagang very strict pagdating sa mga manners. Bawat kuha ng pagkain, bawat bigay ng something, thank you po, thank you nanay, di ba? Kapag ako minsan makakit ng teacher at hindi ko naririnig, gusto ko, ibalik mo yung pagkain, hindi ko thank you. Kasi di ba, tuturuan natin na magpasalamat. Hindi lang siya polite gesture, kundi ito'y pagpapakita ng appreciation dun sa taong naghanda. Sino ba ako para paglutuan ni Nanay Gundang? Sino ba ako? Hindi na ako anak yan eh. Physically, di ba? So it's just a grace given to me. Sino ba ako para paghugasan ng mga nanay, pagbalutan ng mga nito, pagmapan doon sa taas, pag-ayusan ng mga table mo, amay, di ba mo? Kaya yung simple pagsabi ng thank you, you're telling them, I appreciate you. I appreciate what you're doing to me. I appreciate our relationship. Kaya meron siyang benepisyo sa mental ng tao. Kung nakita nung natin na tinenkyuhan siya, ganado ko, kahit nakakapagod. Kasi yung mga bata, tinantay yung thank you nila sa akin. Ako na nga natakbo sa taas, tapos di ka pa nagti-thank you. Sabi ba rin ng kutsara? Okay na ba mabato ng kutsara sa anak nyo? Kasi bawal na daw manakit yan. Kaya sabi niya, it fosters positive emotion, nare-reduce yung stress, pinagtitipay ang relasyon, and promotes healthier living. Ang masaklap sa 10, only 1 came back. Yan po ang tao. And that also happens in the church. Alam mo, balikan niyo po ang ating church, ha? Ako nagpapasalamat dahil nakita ko kung paano ang church na nagsimula mula Lydia's from very few people. Nasa 50, 70 lang yung mga tao dati. And then came KFHI. Pagdating ng KFHI, bongga, daming tao, 500 plus na, libo-libo. And then, lahat yun, pwede natulungan, pwede pong nabigyan ng biyaya, pwede naging instrumento ang church kahit papaano to different aspects ng life nila para matulungan. Pero ang realidad ng buhay, sa libo-libong pwedeng matulungan, iilan lang ang babalik para magpasalamat. And that is what happened to Jesus Christ also. 9 walked away with new skin, and wala man ang thank you, but there's only one who returned, at ano pong nangyari? He recognized who healed him. Kaya ano po makikita natin mo dito? That gratitude, hindi ka lang po nagpapasalamat kasi nakita mo yung blessing. Nagpapasalamat ka because you recognize who is the blesser. When we say thank you, hindi ka nag-thank you kasi nilibre ka. Nag-thank you ka kasi yung taong yun, siya yan. Na-recognize mo na pwede naman niyang ilaan sa bills ngayon, pwede naman niyang paggastusan niya para sa sarili niya, pero pinadala ka naman, deliver ka niya, that is something to be thankful for. Kaya nga doon tayo nagsimula sa point number 1, na nakikita natin ang ating sarili that we need help. Kasi unang bumalik ka sa ugat mo na hindi kailangan mo ng tulong before eh. Natulungan ka ngayon, pinagpala ka, kung mo lang tingnan yung pagpapala, tingnan mo ngayon kung sino yung nagpala sa'yo. Do not just look at the blessing. You recognize and appreciate the blesser. Alam niyo po, I just want to talk to you about something dun sa kultura natin po na utang na loob. Alam niyo po ba, ng utang na loob, sa kultura natin, parang feeling natin, bumibigat na yan eh, yung utang na loob. Kasi parang ang utang na loob, nagiging transactional. Parang pag ginawa ko to, dapat ibalik mo sa akin yan. Pero kung tutuusin, it is very essential for us. Kasi hindi lang po siya pagbabalik. Hindi po yan nangangulagan ng ibalik mo. Ako yung ginawa ko to sa'yo, ibalik mo sa akin ganyan. Kundi it's about yung moral and yung emotional obligation mo na magbigay ng appreciation. Kung baga sa madaling salita, kung naiintindihan mo yung natanggap mong biyaya at na-appreciate mo yung nagbigay, utang na loob should never be a burden to you. Kasi kusa kang magbibigay talaga ng utang na loob. Nag-gets mo ba yun? Hindi ka dapat mabigatan sa utang na loob kasi talaga namang etiquette dapat na gawin
ang mabuti dun sa kapwa mong nabigay sa'yo nun. Kaya ako sabi dyan, utang na loob is not about paying someone back in equal measure. Kasi kung equal measure, para siya nagiging business transaction. Intindihan mo po yun? Kung baga, binigyan kita ng 10 piso, bigyan mo ako ng 10 din. Hindi, parang business na yung transaction mo nun. Kundi nagpapakita ko kayo ng nagpapasalamat na kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magiging ganito ngayon. Kung hindi dahil sa tulong na ibinigay mo, hindi ko mararating yung aking mga narating ngayon. And utang na loob leads you to be relational. Nakakaroon ka ng relasyon. Hindi dahil nabibigatan ka, kundi you value the relationship more than dun sa kontrata ninyo. Natingan niyo po yun? I believe utang na loob is not something na dapat magpabigat sa atin. Kundi yan po ay dapat mag-push sa atin to value those people who help us. Ako nga lang po ngayon isang youth pastor, pinakamalungkot kung nakita mo isang kabataan na dati mong mini-mentor, dati mong tinutulungan, hindi ka nga lang batiin, hindi ka nga lang ihay. Yun po yung malungkot eh. Natural sa atin yun, malungkot tayo. Natural sa atin na parang, hindi ba dapat common na magpasalamat man lang? Di ba common man lang na nandito ako ngayon, wala ko ngayon dito kung wala ka, pastor. Hindi ko mararating ito ngayon kung wala yung naging payo mo din. Minsan kasi nangyari, pagkatapos natin mawala, mga anak ninyo, pagkatapos na gumraduate dito, magkakatrabaho na, hindi kasi maiiwasan yan, magiging busy talaga sila sa mga work po nila eh. Wala ko kasi, hindi ko kasalanan yun. Hindi ko kasalanan maging abalaw sa mga trabaho. Pero wag na wag makakalimot na minsan ako'y naging isang musmos na wala akong alam, tinulungan, pinalaki. At ako din bilang pagtanaw ko ng pasasalamat sa iglesia o kung sino mang tao, sa maliliit na paraan, pwede kang magbibigay ng pasasalamat. Tama? Yung panahon mo na binibigay mo sa iglesia, for example. Yung puso man lang na magkaroon ng ako'y minsan nagabayan, gusto ko din this time, sa mga younger generation, I also want to mentor them. Alam mo, nalilitukin ko po kayo mga kapatid. Ngayon, we're lacking leaders, adult leaders, who can mentor the younger generation. We're talking about youth na nasa 200 plus, love pa lang. Si Joseph Ubas mag-isa, irritable pang tao, mas matanda ang God sa mga bata. Paano ko kakayanin yung daang-daan na yun? Plus Kuya Ansel, dalawa kaming gagaling nun. Kaya we're asking, kung kayo pa yung mga anak na young pro, this is the burden. Hindi po to, magtanong ka lang po. No. Sinong magme-mentor sa susunod na generation kung walang mag-i-step up to show, Lord, thank you, you've done this to me. I also want to do this sa younger generation. Hindi yung okay na ako, gumraduate na ako, may trabaho na ako, nasusuportan ko yung pamilya ko. Tapos, is that what we have learned? Tama mo ba? Yan bang tinuro sa atin dito sa church? Values pa lang, tinuturo na sa mga anak mo ninyo yan. Na pag ikaw nag-aral ka, nagkatrabaho ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Amen po ba? Huwag nyo lang suluhin, mga nanay. Huwag nyo suluhin yung pagpapala ng anak ninyo. Anak, okay na yan. But you pray and encourage them, anak, what ways can you also give thanks to the Lord by your serving? Sa ministry. Hindi yung, okay na yan, kasi pagbigyan mo ng anak ko, kasi anak ko talagang pagod na yan buong araw. Pagod na yan, kakasikaso para sa buong pamilya namin. And what about Thanksgiving? What about the sense of gratitude? Kasi this is what happened here. May 10, isa lang ang nagbalik. Eh kung ikaw si Jesus, masaya ba? Sabi ko yan. Imagine nyo yun, kung kayo din po yung mga leaders, iisa lang magpasalamat sa inyo, maging-totoo tayo, malungkot. Pero ang Panginoong Jesus, hindi kasi siya conditional na Diyos. That's the Lord. Si Lord yun eh. Si Lord po yung nagpakita no, that His love is unconditional. Pero ang binigyan niya ng punto, matuto kayo doon sa nagpasalamat.
Kaya nga po sabi dyan ng James, tandaan nyo na lahat ng mabubuting bagay, ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi daw siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Sabi dyan, every good and perfect gift is from above. So you recognize the blesser. Recognize mo si Lord na nagbigay. Hindi ka na nagpapasalamat, thank you Lord, dahil stable ang pamilya namin. But Lord, thank you dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng yan. Amen po ba? Kaya po, pag may gratitude ka, tinutulungan ka niya na hindi ka lumabang. Tignan mo bang taong nagpapasalamat lagi nasa baba ang paa niyan. Hindi siya nakakalimot sa kanyang ugat. Hindi siya nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Kaya nga, di ba, hindi nakapagtaka ang sabi mo, ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating saan? Sa paruroonan. Kasi nga, ibig sabihin nun, huwag kang magyayabang. If you forget to thank God, nakalimutan magpasalamat sa Kanya, magsisimula kang mag-isip ngayon, I did this dahil magaling ako. Dahil deserve ko to. But when you say thank you kay Lord, nag-thank you ka sa asawa mo, nag-thank you ka sa anak mo, kung sino mang tao nasa paligid mo, alam you acknowledge na, Lord, ikaw to Lord, hindi ako. Amen po? Amen. Lord, ikaw ang dahilan nito, Lord. Ikaw, Lord, ang siyang nagbigay. Ikaw, Lord, ang nagpalakas. Ikaw ang siyang nag-provide. Ganon din po sa ating pong mga kamag-anak, sa inyo pong mga mahal sa buhay. Huwag po naman tayong makalimot na magpasalamat sa kanila. Baka po yung simpleng thank you ang makapag-ayos ng problema niyo sa bahay. At hindi po yung mag-point out ano ang kulang, ano yung pangit, ano yung mali. Kasi na-encounter ko po yan several times. When I talk to some youth, sa ibang youth po, pag kinausap ko ibang youth, hindi ko kinakampihan agad eh. Kasi minsan, madalas ang report ng youth yung problema, magulang. Pero sinasabi ko, huwag mo titingnan lagi problema ng magulang. Tingnan mo rin ang kakulangan mo. And let me ask you, nagpasalamat ka ba sa mama mo? Nagpasalamat ka ba sa papa mo? Kasi hindi ka pagpala-salamat at tingin mo, deserve ko kasi anak ako. You're missing the point. Hindi ka nagpapasalamat kasi deserve mo dahil ikaw ang anak. Ikaw ay magpapasalamat because nakita mo yung effort ng magulang mo, yung tatay mo nagpapagod. Ama? Yung mama mo nagpapagod sa kapag alaga sa inyo, paghahanap ng paraan para kayo makasurvive. Hindi mo sasabihin, ay okay lang yan, dapat lang kasi magulang sila eh. That's what gratitude is teaching us. Na balikan natin kung saan tayo nanggaling and we recognize the giver. Yung sabi po ni Matthew Henry, isang pastor and commentator, none are more likely to return things than those who are deeply sensible of their need. Ibig sabihin daw mo nun, wala talagang magpapasalamat unless yung tao yun nakita niyang mabuti yung kanyang pangangailangan. Kasi kung nakita mo yung pangangailangan mong malala, the moment you receive it, magpupumapaw ka sa pasasalamat. Kaya nga tayo mga kapatid ko sa Panginoon, we are thankful lagi kay Lord kasi kung wala ang sakripisyo at pagmamahal ng Panginoong Jesus, tayong lahat dito ay tatanggap ng kaparusahan ng kamatayan dahil sa kasalanan po natin. But every day, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang biyaya ay laging sariwa sa araw-araw. Take note of that. Araw-araw pong sariwa ang biyaya po ng Panginoon. Kaya ang gratitude natin, it flows deepest from those who truly understand how much they needed help. Lagi mong iisipin na hindi po tayo karapat-dapat. Kaya pong sabi ng Deuteronomy, very clear ang sinabi ng Panginoon, ang warning niya sa Israel, do not forget the Lord, huwag mong kakalimutan si Lord when life becomes full of blessings. Kasi tayo po mga Kristyano, may sakit po tayo that when we receive blessing, nagkaka-amnesia ka.
Tama? Kaya pag may pagsubok doon ka, Lord, yung anak ko, Lord. Lord, wala kami makain. Eh, binigay blessing. Ayun, nagpunta ng shopping sa Aircraft Chinatown. May biyaya. Ayun, nagpunta 168. Ay, mura lang naman, bilhin na natin. Hindi man lang umiyak ulit para magpasalamat. Kaya warning ng Panginoon sa Israel, huwag ninyong kalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Amen? Huwag mong kalimutan. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Ano pang sabi? Kung kayo'y namumuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, na nagpalaya sa inyong mula sa pagkalipit sa bansang Ehipto. Kung baga sa akin, sasabihin ni Lord, huwag ninyong kakalimutan si Lord na inyong Diyos. Kung kayo daw po'y maging masagana na, nakatira na kayo sa subdivision, wala na kayo sa parola, at marami na kayong alagang mga kambing, baboy, marami kayong sasakyan, at marami nang naipon yung mga Gcash ninyo at Paymaya, huwag daw kayong magmamalaki. Amen? Normal sa ating Pilipino nakakita ng ganyan eh. Di ba ho? Yung kapitbahay yung mahirap dati, yung maman lang, di ba? Ang daming ginto dito. Ang Pilipino pa rin talagang gusto ipakita mayaman siya. Di ba? Talagang yung liit, kulang na lang gumanyan sa sobrang dami. Yung mga madam-madam yung tsura, talagang ganyan maglakad. Pagka ganyan malakad kasi high blood lang yan eh. Kasi ang dami may utang. Hindi niya maglakad yan. Tapos akala mo nilamatan nila, oh bakit? Pero nagmamalaki na kalimutan saan siya nang galing. Huwag kayong makakalimot mga kapatid. Pwede kayong mag-iba ng pananamit, pwede gumanda ang yung mga bahay, pwede napakarami ng digit sa Gcash ninyo. Parang gusto mo Gcash, ganyan na salita mo lagi. Ama, nanay, gusto mo Gcash, sandan kita. Diba? Huwag kang makakalimot. Amen? Huwag kang makakalimot at huwag kang magmamalaki. Sabi ng Panginoon. Kaya po nalala ko po the last month. Kung kilala mo po ba si Jessica Sanchez? Kilala mo po yan? O, yung iba hindi. Si Jessica Sanchez po isang Filipino-American na isang singer. And recently siya po yung nanalo, naging grand winner sa America's Got Talent. Diba sa Pilipinas may Pilipinas Got Talent? O, original ng franchise yung dito galing sa America's Got Talent. And siya po ay nanalo. Okay? Buntis pa siya. Okay? Talagang pinagpala siya ng Panginoon. And I just want to quote, anong sinabi ni Jessica Sanchez. Pag nanood kayo sa YouTube, kasi kayo mag-dood lang ng YouTube ng mga fake, yung gusto yung mga Chinese na mga drama, na hindi naman totoo, yung AI generated, yung mga nanay kasi nanonood ng ganyan eh. Nood kayo minsan sa mga yung performance niya. Sabi niya mo dito, sa isang interview, sabi niya, my heart is overflowing with joy, gratitude, and peace I can quite put into words. Sabi niya, this victory isn't just mine. It's ours. It belongs to everyone who has ever dared to keep going, even when the road felt too long. Si Jessica Sanchez po, for your information, isang Christian din. Sa mananampalataya, kapatid sa Panginoon. At hindi mo siya nakalimot. At lagi niya ina-acknowledge ang Panginoon. At sabi niya kung sa isa pang interview, hindi siya mahihiya na before nahihiya siya, ipahayag ang kanyang panampalataya sa stage. Where this time she's not ashamed to proclaim her faith sa kanyang mga performances. And ganoon din po yung gusto natin mangyari. Nakilalahan natin si Lord na siya ang Panginoon sa likod ng lahat ng ating katagumpayan. Amen po ba? Ano mang mangyari, magtagumpay ka man, guminhawa ka man, remember the Lord Jesus, what He has done. Magpasalamat sa mga tao naging bahagi ng iyong buhay, lalong-lalo na nung mga panahon naghihirap ka. Amen po? Panahon na sugatan ka, panahon luhaan ka, remember those people na tumapit ng iyong likod, kumalma sa'yo. Yung nagpahiram sa'yo nung walang-wala ka, nung nag-encourage sa'yo, nung muntik-muntikan ka ng magpakamatay, remember those people. Because it's not your victory. Amen? Hindi nyo lang po yung tagumpay. Kaya sabi niya, kahit nakinilala nila ang Diyos, yun po yung ugat ng kasalanan. Na although they knew God, hindi man lang sila nag-glorify kay Lord, nor give thanks to Him. Kaya po
forgetting gratitude, hindi siya maliit na kasalanan, kapatid. Ang hindi pagpapasalamat kay Lord ay isang rebellion sa Kanya. Sabi sa Tagalog, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. It darkens your mind, kapatid. Aakalain natin tayo ang dahilan ng lahat. Pero sabi ko dyan, kahit kilala mo ang Diyos, pag hindi ka nagparangal sa Kanya, hindi ka magpasalamat, ito po ay hindi maliit na kasalanan, but it is a rebellion to the Lord. Kaya po, gratitude is the posture of recognizing God's hand in your life. Without it, you may enjoy blessings, but miss the blesser. Ganun din po ang sabi po ng Psalm. Sabi ng Salmista, praise the Lord my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan na siya may papurihan o aking kanluwa, at huwag mong kalilitaan mabubuti niyang gawa. Mga kapatid, just to give you an exercise, mamaya pag-uwi niyo sa bahay, instead na tingnan niyo yung mga kakulangan, yung pangit, yung negatibo, ilista niyo po araw-araw mga bagay na pinagpapasalamat ninyo. Sabi nga dati sa amin, list down at least 5 bagay na pinagpapasalamat mo sa araw na to. Gawin mo siyang exercise. Bago ka matulog, you list down, Lord, thank you po, napuno yung toyo at suka namin. Lord, thank you po, dahil ligtas yung asawa ko umuwi galing trabaho. Lord, thank you, nagka-honor si Bunso. Lord, thank you, nakapag-jollibee kami kanina kahit papaano. Lord, thank you sa araw na tuyo ang labahan ko. Ayan, magbigay ka ng 5 bagay. Hindi yung Lord, thank you. Wala po kaming ganyan, kaya ginamang ako. Lord, ito po yung kailangan. Walang puro pa kailangan. Kasi sa totoo lang, sabi nga, before you ask, the Lord already knows. Diba kaya nagpapasalamat ka na bago ka humingi kay Lord, alam na niya ang pangailangan mo. What do you need to do? You just need to give thanks to Him. Sa bawat pangailangan na meron ka, alam mo ang katumbas mo, pasasalamat na agad. Kasi si Lord meron ng kasagutan. Give our application for our second point, sabi dyan, gratitude keeps us from spiritual entitlement. Hindi mo sasabihin na I deserve this. Kundi sasabihin natin, Lord, you gave this, Panginoon. Amen? Hindi mo sasabihin, Lord, deserve ko to, kundi Lord, thank you, ikaw ang nagbigay nito, Lord. And gratitude rewires your perspective. You stop asking, why don't I have more? Huwag ka magtanong na, bakit wala ako nito? Bakit kulang kami? But start saying, Lord, thank you. I already have more than I deserve. Panginoon, hindi ko to deserve, pero ang dami mong binibigay. Lord, sino po ba ako para magkaroon ng ganito? Ama, kung titignan mo yung katayuan mo talaga originally, you don't deserve that, but you have it now. Pero tayong mga tao, we keep on asking for more. Why don't I have this, Lord? Kaya sabi po ni Charles Spurgeon, all 10 were willing to do a religious ceremony. Lahat sila willing na tumanggap ng cleansing rites, pumunta doon sa pari. But only one was filled with true praise and thanksgiving. Ang matindi pa doon, nagpatira pa po siya. He worshiped the Lord. Kaya sabi dito, external religious exercises are easy enough and common enough, but the internal matter, the drawing out of the heart in thankful love, how scarce a thing it is. 9 obey ritual where only one praises the Lord. Kaya mga kapatid, let me warn you again, hindi lahat na nandito tunay talaga nagpapasalamat kay Lord. Baka lahat lang tayo nandito dahil service, naging ritual muna. Yun po yung ayaw natin, yung maging ritual ka. Ano po ba yung ritual, mga kapatid? Diba dati nung kayo po ay wala pa sa panampalataya kung ano mang relihiyon mo. Ako nung Katoliko ko, di ba sabi ko kasi nung Katoliko ko, kahit hindi ka makinig sa pari, basta maupo ka doon, makita mo pala yung simbahan ng mga painting, ano kaya yung painting na yan? Dati nung bata ako, nagtataka talaga, ano kaya yung mga painting ng mga anghel? Hindi ko nag-gets yun eh. Pero the fact na nandun ako sa simbahan, at magaganyan-ganyan ako doon, tapos yung holy water, di ba? Tapos pag umupo, luhod, magsipag tayo po tayo, luluhod. Masunod mo lang lahat yun,
goods na sa pakiramdam. Ritual yun eh. Hindi ko sinasabing mali yun. Okay? Pero ang punto kasi, whether you are in that church, or nandito ka sa church ng LTCM, pero yung puso mo hindi naman totoo nagpapasalamat kayo, walang saysay ito, kapatid. Kaya nga sabi namin, tingnan niyo po yung gesture nung Ketone. Ano ginawa niya? Nagpasalamat, di po ba? At lumuhod, nagpatira pa. Tayo minsan, nagpapasalamat ka kay Lord, hindi mo ini-express yung pasasalamat. Pansinin niyo pa naman, di ba, sa mga praise and worship pa lang natin sa harapan. Kayo ba mga nanay, pag nalagang nag-praise and worship, binibigay mo ba ng todo kay Lord? Eh si Nanay Gina talagang, come on church, ganyan, wala. Parang dala-dala nila yung pasanin. Magpapasalamat, ibibigay mo ng todo kay Lord. To the point na napapaluhod ka sa sobrang pasasalamat mo kay Lord. Kasi kung ano ang ginagawa ng Espiritu Santo sa loob, nalalabas sa panlabas yun. Amen po ba? Yung totoong pagkilos mula sa loob, nakikita din yun sa panlabas. And this man, yung nag-iisang Ketong yung bumalik, ay nagpakita mo ng pasasalamat niya. Sabi nga ng Psalms, tandaan mo natin, sabi doon, enter his gates with thanksgiving. Pumasok sa templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mga kapatid, nagpasalamat ka ba ngayong hapon na ito? Sa Panginoon? O nandito ka kasi gusto mong tumangka? Wala na ako tayo din sa punto na gusto kong nandito kasi gusto kong makatanggap ng mensahe, gusto kong makatanggap from the Lord. No. Kaya tayo dito tinatawag na worship service, pagsamba para sa Kanya. Para kay Lord. Kaya sabi ko, gratitude is one, pakibasa po ninyo? Turns miracles into intimacy. It keeps relationships alive. The Samaritan fell on his face at Jesus' feet. Gratitude moved from lips to his posture. It turned into worship. Kung ano ang nasa loob po niyang pasasalamat kay Lord, lumabas sa kanyang bibig, even sa kanyang pong posture. Kaya sa mga anak ko dito, sinasabihan ko lagi, pag praise and worship time, ayun, bakit ko nakaganyan? May ganyan po kasi mga kabataan hanggang ngayon, lalo na yung mga batang grade 7. Kung may anak mo kayo grade 7, David, kaniliman nyo rin po sila. May grade 7 nakaganyan. Praise and worship. Gawin niya ako. Pero naman, pagkasama ng barkada, gawin niya ako. So ikaw makikita mo lahat yan. Bakit hindi pa kasi nauunawaan yung anong nangyayari? Magigets mo pa yun. Pero kung kayo'y magulang, di ba, nasa tamang edad na, alam mo rin dapat na pag pumupunta ako dito, ito'y para kayo magpapasalamat ako sa Kanya. At kung anong lumalabas sa bibig ko, totoo nagpapasalamat ako. At kung ano yung gesture ng aking katawan, magpapasalamat ako sa Kanya, even through my body. Kaya kung napapataas ka ng kamay eh. Ama? Kasi alam mo na, Lord, this is for you. Deserve mo to, Lord. Amen po ba doon? Amen. Kaya po, tandaan nyo, ang Samaritano yun, Samaritano pa ang bumalik. Hindi isang Hudyo. Kaya sabi ng Samaritans were a group related to the Jews, but considered by many Jews as religiously impure. Kasi iba yung kanilang worship. Because of this, Jews, including priests, often avoided contact with Samaritans to maintain ritual purity, especially priests who had strict purity laws. Pero sa kabila ng kanilang ganong pagtingin sa mga Samaritano, ang bumalik pa nga yung hindi mo inaasahan. Yung Samaritano pa ang bumalik. Natinaan po ninyo yun? Kasi ang pagkilos ni Lord, wala mo yan sa nation, wala sa race, wala sa level ng salipunan, kundi pag kinulusan ka ng Panginoon at tunay ka nagpapasalamat sa Kanya, babalik at babalik ka kay Lord. Kaya sabi ko dyan, sinabi sa kanya ng babae, alam niyo po ito, the Samaritan woman, sinabi sa kanya ng babae kay Jesus, ikaw ay Diyos, Samaritan naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yun sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo at mga Samaritano. But the Lord Jesus, at that moment, ministered to the Samaritan woman.
Naging mananampalataya sa Samaritan woman na yun. As isang instance pa nga din, yung babae, nalaman niyo po yung babae ito na may alabaster jar na naglalaman po ng napakamahaling mga ng pabango. Sa kanyang pagpapasalamat dahil sa pagpapatawad ni Jesus sa kanya, anong naging gesture niya for the forgiveness? Lumuhod siya sa paanan ng Panginoong Jesus, lumapit sa kanya. Kaya yung pagpapasalamat natin mga kapatid, nilalapit tayo niyan sa Diyos. Amen? Meron ba nagpapasalamat na lumalayo? Meron bang thank you ha? Ikaw ay nagpapasalamat, lumalapit ka na, appreciate mo. Tama po? Gusto mo iparamdam sa kanya yung intimacy na thank you talaga. And this woman also, yung gesture niya na she broke that jar because she was forgiven, napatawad siya ng Panginoon. So for your application po, if you want a deeper relationship with Jesus, ano po sisimulan natin? Magpapasalamat ka. And don't just pray when you need something. Gratitude transforms prayer from shopping list into worship. Kaya instead na may listahan ka ng Lord, ito yung pangangailangan ko, maglista ka ngayon ng ipagpapasalamat po kay Lord. Amen. Practice nyo po yan mga kapatid ha. Pag uwi nyo ng bahay, maglista ka ng ipagpapasalamat mo. Mga coaches din, i-encourage ang mga members na kapatid, instead of saying, anong prayer request mo? O, goods yun. Pero start with saying, anong ipinapapasalamat mo kay Lord? Okay? Para maliban naman, hindi lagi mabigat yung pinag-uusapan. Kundi papuri at pasasalamat kay Lord. And for our last point po ngayong hapon, gratitude unlocks greater blessing. So ano po nangyari ho dyan? Verse 17 and 18 to 19. Sabi mo sa Tagalog na lang po, sabi dyan, hindi ba 10 ang pinagaling, tanong ni Jesus, nasaan ang Siyam? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Yung salitang pinagaling siya, sa Greek word po ay sozo, na ibig sabihin po ay more than the physical healing. Yung ketonging ito, nakatanggap silang 10 na kagalingan, tama ho? Pero itong nag-iisang bumalik, nakatanggap siya ng physical healing, pero hindi lang po physical. Nakatanggap din siya ng kaligtasan at tunay na restoration. Bakit? Nakita niya na hindi mo sapat yung physical healing lang. Nakita niya kung sino yung dapat ng pasalamatan. Yung Siyam, may bago silang mga katawan. Pero yung isa, he got a new soul. May bago siyang kaluluwa ngayon. Kaya po nakita natin, mas angat ngayon. Ito nag-iisa. He was able to unlock a greater blessing na hindi natanggap nung Siyam. Nandiyan pa po kayo mga kapatid? Pag nagpasalamat ka, you are unlocking greater gift. Try mo magpasalamat at bumalik sa kay Lord Jesus. Hindi mo yung tumanggap pa ng pagpapala, tapos. But for this man, he didn't just get a new body, but he got a new soul. At nagkaroon ng totoong restoration. Kaya po, ang instruction po sa Pilipos, huwag kayong mabalisa kung sa anumang bagay. Sa halip, hilingin niyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. And ano mangyayari doon? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat ng iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, that is unlocking a greater gift. Alam mo yung nananalangin ka may pasasalamat, pero sabi dyan, at ang kapayapaan, that is a greater gift. Pinagpipray mo pa lang, nagpapasalamat ka kay Lord, may kapayapaan na siyang binibigay sa'yo, na hindi daw kayang maunawaan ng tao, hindi kayang ibigay ng tao sa atin. Yan ay posible dahil tayo nananalangin ng may pasasalamat. At dahil sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Kristo Jesus. Amen po ba? Can we start praying with thanksgiving? Hindi lang po hingi. Wala pong masama doon. We are commanded in the Bible to ask the Lord. Pero dito, we need to pray with thanksgiving.
Sabi po ng 2 Corinthians, ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga download ng Diyos, lalo pang dumami ang magpasalamat sa ikaluluwalhati niya. Sabi ng Apostol Pablo, lahat daw ng kanyang pagtitiis para sa kapakanan nila. And with that, many people will give thanks to Him. Lahat po tayo gusto ng Panginoon that we all give thanks to Him para sa kaluwalhatian niya. Kaya sa anumang sitwasyon, we're able to say, thank you, Lord. Mahirap bang sitwasyon mo ngayon? Tama na sa reklamo, tama na sa pag-iyak, tama na sa pag-complain. But we start giving thanks. Mahirap man ang sitwasyon. Mahirap man yung panahon mo ngayon. At alam niyo pong maganda ho dyan, bawa nabibigatan ka. Sino dito may kabigatan? Wala, ang gagaan talaga ng buhay ng mga madam na nasa gitnang ano. Walang kabigatan? Meron, di ba mo? Tamat lang talaga yung magkasa kamay, no? May kabigatan, may kalungkutan. Tama mo? Pero ano po sa kabigatan na yan, sa kalungkutan, bakit ka magpapasalamat? Because those are the moments you will experience the Lord more. Alam niyo po ito nakaraang week, hanggang ngayon naman po pag naalala namin yung aso namin, naiiyak talaga kami. Lalo na yung mga panahon na pagbabago ka ng bahay, it's new, di ba po? Parang ang tahimik, wala na yung sumasalubong, wala yung iiwasan mo para di maapakan, wala yung pakakainin mo, wala. Pero alam niyo why you are thankful? Kasi makita mo na, Lord, somehow pinakita mo ano yung pag-ibig mo through this aso. Mapakita mo na, sa bawat pagluha pala namin, Lord, nararanasan namin yung comfort mo, Panginoon. Kaya sa bawat panghihina namin, Lord, mararanasan ko yung pagpapalakas mo. Kaya ako nagpapasalamat. Kaya sa panahon ngayon, hindi mo man naiintindihan, Lord, bakit mo pinapahintulot, yung asawa ko ganito pala yung ugali. Lord, yung aming sitwasyon sa bahay, ganito mahirap, pero later, magpapasalamat ka talaga. Kasi naging mas malakas ka. Mas binigyan ka, Lord, ng karunungan. Tama po? Binigyan ka niya ng lakas ng loob na pagtagumpayan. Tama po ba, mga kapatid? Kaya kung nagpapasalamat tayo para po sa kaluwalhatian niya. Ganun din po nangyari po kay Matthew Henry. Si Matthew Henry po na isang Bible commentator, minsan po siyang nanakawan ng wallet. Ang sabi ni Matthew Henry sa kanyang diary, nasusulat siya ng diary every night. Sabi niya doon, nilista niya yung mga bagay na pinagpapasalamat niya sa araw na yun na snatch yung wallet niya. Sabi niya, first, nagpapasalamat ako na hindi pa ako nanakawan before, ngayon pa lang. Pangalawa, nagpapasalamat ako na kahit kinuha nila yung wallet ko, hindi nila kinuha yung aking buhay. Pangatlo, nagpapasalamat ako na kahit kinuha nila yung wallet ko, hindi marami ang laman nun. Okay? And finally, nagpapasalamat ako kasi ako yung ninakawan at hindi ako ang magnanakaw. Ano ibig sabihin nun? Kahit sa mapangit na mga sitwasyon, pwede kang umarap ng ipagpapasalamat mo. Amen? Kaya hindi lang tayo nag-down, hindi tayo na panghihinaan ng loob, but we are thankful because hindi sayang. Kaya napaalalahanan po ako sa gawa, kung saan ang famous po na story ni Pablo at Silas na sila binilanggo. Di ba ho? Ano ginawa nila kinagabihan? Sabi dyan na maghahatid gabi na. Sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Ang nangyari, walang ano-ano lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalang ang mga talikalan ng lahat ng bilanggo. At we know what happened. Through this event, naligtas yung pamilya ng guard. And what they do, kahit nasa gitna sila ng paghihirap, unfair, injustice, na sila po'y nagpatuloy pa rin umawit, nananalangin at nagpasalamat sa Diyos. Sa gitna po ng ating kabigatian, mga kapatid at mga paghihirap sa buhay, kaya ba natin umawit pa kay Lord? Kaya ba natin magpasalamat? Diba sabi sa mga inawit at kanila, salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Hindi na po yung inawit natin. Na walang ibang nagmahal sa atin na katulad ng Panginoong Jesus. Kaya for your application before we end, sabi niya, don't settle for just getting through life.
Gratitude unlocks peace, coolness, and joy that no money, fame, or relationship can ever give. Ang ating pagpapasalamat, maglilig tayo po sa mas dakilang regalong mabibigay ni Lord. Yung kapayapaan, yung kakontentuhan, yung mas malalim na relasyon sa ating kapwa at sa Panginoong Diyos. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Sabi ko sa conclusion mo natin, sa 10, there were 9 who walked away healed. Ngunit may isa po na bumalik na buong-buo. Bakit po siya buong-buo? Hindi lang po physical na kagalingan na natanggap niya, kundi totoong kaligtasan. Amen? Kaya gratitude is not just manners, it is faith in action. Huwag na natin i-enjoy yung gift, but we return to the giver. Bumalik tayo doon sa nagbibigay. Lumapit sa Kanya, magpakumbaba, and let gratitude change your life. Kaya natin na yung pasasalamat na matututunan natin the whole month, ay magbago ng buhay natin. Kung dati tayo reklamador, nag-aaway kayo lagi sa family nyo because of all the complaints, because sa lahat ng pagsisisihan, why not practice from this time yung pasasalamat? Kaya tandaan natin, ang pasasalamat, hindi simple pagsabi ng thank you, kundi pagpanunumbalik sa Panginoong Jesus. Sabi nga ko dito lastly, God isn't looking for perfect people. He's looking for people who will come back to say, thank you, Jesus, I remember what you have done. Amen? Ito po yung panunumbalik kay Jesus. Ngayon po sa ating pong pananalangin, I want to do something sa inyo. Kung kayo po ay may mga katabi pong asawa, kung katabi niyo po yung asawa niyo, pwede niyo po bang hawakan ng kamay? Magtinginan po kayo ngayon. Kung hindi niyo makasama ang asawa niyo, yung katabi po ninyo, partner po kayo ngayon. Dahil hawak ka, sana po kayo ng kapartner. Kung asawa po ang kasama, huwag naman ibang asawa hawakan mo. Yung asawa mo hawakan mo. O kaibigan, kapartner. Ayan. Hawakan mo ang kamay, tingnan mo yung mata, dali. Tingnan mo yung mata. At magsabi ka ng bagay na pinagpapasalamat mo sa Kanya. Ngayon. Sundin mo natin. Magbigay ka ng bagay na pinagpapasalamat mo doon sa tao yun. Bigyan mo ng pasasalamat sa oras na to. Tapos na, ang pipito rin talaga magpasalamat sa isa't isa. Okay. Let's practice giving thanks to everyone. Okay, o? Hindi lang yung puro puna, hindi lang puro reklamo, but start giving thanks. And ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay at punta sa ating offering, gusto nating manalangin kay Lord. Amen? And before we pray, we want to sing this song to the Lord at magpasalamat sa Kanya. Sige po, ulitin mo natin ito muli, itong ating inawin. And as we sing this song, dinideclare natin na Lord, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa biyaya mong Panginoon. Amen? We are thankful to the Lord for His grace to us. Biyaya lamang po na nandito tayo ngayong hapon. Pagitan natin ng Panginoon and make this our prayer, mga kapatid. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama.
magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Awitan natin ang Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. Kapatid, sabi ko sa Lord, salamat Panginoon for everything that you are doing sa buhay ko, aming Ama. Let's sing to Him. Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako ko, panghahawakan ko, mga malapit sa kanila mo. Nararapat ka, O Diyos, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailan may hindi ka
Pwede mo ba siyang ipanalangin sa oras na ito, mga kapatid? Di ba natin alam what we're going through right now? I just feel that we need to pray for one another sa oras na ito. Can you pray for that person? Panalangin mo siya bilang iyong pasasalamat sa kanya, bilang kapatid mo sa Panginoon, o bilang asawa. Kung hindi mo man siya napasasalamatan sa bahay, panay ang reklamo mo sa kanya, panay kayo nag-aaway, nagsisisihan, this is the time that you say thank you. Habang kayo nanalangin, i-lift up nyo kay Lord ang isa't isa. Kung kayo mag-asawa, alalahanin nyo yung sinumpaan ninyo sa harapan ng Panginoon. And kung kayo may magka-partner ngayon bilang magkapatid kay Lord, just lift each other up sa panalangin and pour out your heart sa isa't isa. Kung anong gusto mong ipanalangin sa Kanya, tanda ng iyong pasasalamat for being Kanyang kapatid sa Panginoon. Tayo po'y sabay-sabay na manalangin ngayon sa Diyos. Itaas natin ang bawat isa sa panalangin. Salamat po, Panginoon. Napakaraming bagay kami pwedeng magpasalamat sa inyo. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon. Ngunit ka, Lord, sa mayamang habag-awa mo sa amin, ay patuloy mong pinaparanas sa bawat isa amin, Ama. Lord, tulungan mo po kami na tumingin lamang po sa inyo sa kabila po ng iba't ibang sitwasyon na pinagdaraanan ng bawat isa. Lord, teach us to be grateful, that our hearts, Lord, will be filled with gratitude. Panginoon, hindi dahil sa anumang aming natatanggap na biyaya, hindi dahil mabuti ang aming sitwasyon, kundi Lord, kami ay Diyos, kami ay may Diyos na dakila, kami ay may Diyos, Lord, kayo po ang Panginoon na mabuti, tapat, at napakamapagmahal na Diyos sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, sa pagsisimula ng aming tema, Lord, ng gratitude, tulungan mo ba sa amin na hindi reklamo, hindi negatibo bagay lumabas sa aming mga bibig at puso, kundi pawang pasasalamat para sa inyo, aming Ama. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord, to practice a life of thanksgiving sa biyaya at tulong mo lamang, aming Ama. Salamat po, Diyos, kayo patuloy na mag-usap sa aming pong paghahandog sa inyo ng aming ikabut pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.